Magandang umaga sa inyong lahat, mga kabahaging nanunood sa ating programang Pamumuno 2025. Muli po ay itatampok natin ang isa na namang tumatakbo ngayong halalan. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon. Alright, at syempre po, hindi mawawala mga listeners po natin sa social media. And we would like to greet them and invite them to join in this program at mag-comment po kayo. Yan. At more importantly, like, share, and follow. Iyon. Hanapin niyo po, Radio Pilipino. Yan, Radio Pilipino. Alright, tuloy-tuloy na po tayo mga kabahagi sa ating Pamumuno 2025. Tama Our special dyan. guest for today, Interesting. independent candidate for the Senate. Yes. Ayan, independent candidate for the Senate. At bago ang lahat, ito ay medyo nadisgrasya nung nakaraang halalan. Anong nadisgrasya? Nadisgrasya ito. Bakit? Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa ng COMELEC. Naku po. Linawin mo. Nagagalit ako sa COMELEC. Linawin mo. Ano nangyari? I-declare mong nuisance. Naku naman. Sus Mariano Garapon. But anyway, mamaya po pag-uusapan nun natin yan. Yes. Ipakikilala po namin sa inyo ang ating special guest for today. As I've said earlier, independent candidate po siya. Pero he holds multiple degrees from the University of Santo Tomas, UST. Kabilang po dyan ang Bachelor's in Journalism and Bachelor of Laws. May kasama pang Master of Laws. Aba. O, imagine mo yan. Pagkatapos, i-declare mong nuisance candidate. Kumbaga, expertise niya ang mga batas. Correct. Pero more than that, mga kababayan, more than his degrees in college, meron siyang gininto ang puso sa mga special kids. Kanya ito po ay uungkatin din po natin mamaya. Yes. Sapagkat there are so many children in the Philippines today, all over the world as a matter of fact. Ang dami po mga special children. Correct. Na walang kumakalinga sa kanila. Or hindi alam ng kanilang mga magulang kung ano ang nararamdaman ng kanilang anak. Ayun. Hindi nila alam na meron na palang sakit. Kasi walang tumutulong din sa kanila. Exactly. Hindi alam diba? ng magulang. Hindi naman niya pinag-aralan yan. Alright. Correct. So, ang ating special guest for today, mga kabahagi, walang iba kundi si Attorney Angelo Castro de Alban. Pero tawagin na lamang po natin siya para mas maikli at madaling matandaan mga babayan. Madali na lang isulat doon sa balota natin. Alban. De Alban. Kaya, Attorney de Alban. Sa balota ho natin. Yes. Alright. Attorney Angelo Castro de Alban, a lawyer and a teacher. Magandang araw Good morning. po. Magandang araw po, Tata Ben. Magandang araw po, Ma'am Met. At maraming salamat sa pag-invite sa akin. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig at nanunood sa Pamumuno 2025. Ayan. Nung makita ko ito si Attorney de Alban, Met. Oo. Kala ko Tumingala ka ba? tumingala ako Oo. Kala ko naaalala mo ako agad. Naalala talaga. Extreme kami! Aminado naman ako doon. Diba? 6-footer pala ito si Attorney. Kaya 6-footer. nga. May pinagbanahan po ba kayo? Meron po, matangkad po kasi ang parehong magulang ko eh. Oh. Wow. At saka kamag-anak din natin yung mga basketballista dati, sila Codinera. Uy! Ayan. Uy, mga idol second- ko yun! Codinera ito. Ayan. Jerry second- Codinera. Yan, second cousin ko yung mga yan. Correct. Although, mas gwapo yung mga yan sa akin. Matatangkad yung mga yan eh. Magaling very din kayo humble, mag-basketball. Ako, hindi ko namana yung pagiging basketball player nila. okay. Pero yung ibang pinsan ko, magagaling mag-basketball Ayan. talaga. Anyway. Okay. Alright, Sige. dumako na tayo dito sa mga important issues Yes. na dapat po natin pag-usapan with Umpisahan mo Attorney na. de Alban. Yes. Nabanggit ko po kanina mga kabahagi. Si Attorney de Alban tried his luck in politics last election. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. Oo. Unfortunately, COMELEC
declared him as a nuisance candidate. Umabot po sa Korte Suprema ang kaso po. Kinuwestiyon. Na-resolve ng Korte Suprema tapos ng halalan. Yun ang masaklap. Yan ang masakit doon. Oo. Kwento nga ninyo, attorney. Nung 2019 election, tumakbo tayo kasi gusto nga natin ibigay sa buong Pilipinas ang ating advokasya, palawakin ang ating advokasya. Yun nga lang, dineclare ako as nuisance candidate dahil ako daw ay hamak na abogado at guro lamang. Yun ang masakit. Ganun? Hamak, ha? Hamak pa ang na, pagiging oo. abogado, ha? Kasi, ito yung lumang COMELEC ito. Bago na kasi ang pamumuno ngayon ng COMELEC sa pamumuno course. ni Chairman George Garcia. Si George Garcia, si Chairman George, nakikinig naman, talaga sumusunod yan sa Supreme Court. At dahil may decision tayo noong 2022, after 2 elections na yan, ay napayagan tayo ngayon tumakbo dahil itong bagong COMELEC ngayon, sinabi nila na hindi ground to disqualify a person based on his financial incapacity. Talaga naman yan. Kasi hindi naman talaga ground to disqualify a person based on his financial capacity. So, awa ng Diyos, napayagan tayo ngayon at umiikot tayo. Noon kasi talagang pahirapan, nagrereklamo tayo na pare-pareho ang pangalan. Traditional politicians, political dynasty. So, sinubukan kong ihain ang aking sarili para magsilbi, dinisqualify naman ako. Kaya napakasakit po talaga. Pero ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon at it's an uphill battle kasi same names din ang makakalaban natin ngayon. Yes. Pero kaya natin yan kasi mas malawak na yung reach natin ngayon. Pero nabanggit po ninyo kanina, attorney, na favorable ang desisyon ng Korte Suprema po sa inyo. How did they look at it? Paano ba nila nagawa Paano, anong favor lumitaw in favor dun sa Actually, kung titignan pinakadesisyon? niyo yung decision ng Supreme Court, hindi nahirapan ng Supreme Court dyan kasi kinonsider lang ng Supreme Court yung Constitution at yung Omnibus Election Code na wala naman talaga dyan ng financial incapacity as a ground. As I thought. Diba? To disqualify a person. So, nagkataon lang na siguro madaming kaso ang Supreme Court na delay yung release ng decision. Kasi 2022 March na release yung decision ko So, 2 elections, 2019, and then lagpas na for the 2022 elections. So, this is the nearest election that I can run. Pero kung based on the sakali, decision. lumabas ito before the 2022 elections, nakasama ka rin ba doon sana? Dapat tatakbo talaga ako kasi yung advokasya namin to raise awareness sa mga children with special needs. Talagang 2008 nandiyan na yan. And then 2017 nagkaroon ako ng pamangkin na may cerebral palsy and autism. So talagang 2017 gustong-gusto ko na tumakbo pero wala pa ako kasing 35 noon. So kailangan kasi natin ng 35 Yes. So kulang pa tayo sa edad. Kaya nung sinabi ko nung 2019 pasok na yung age ko. Sige, tatakbo na ako. And then, na-disqualify nga. And then, 2022 na lumabas. Kulang pa rin sa time. Ngayon na yung the earliest. We really need to offer ourselves the earliest possible to serve the country. Okay. Tanong ko lang, Attorney De Alban, why in a Senate position where, di ba, pwede naman din nating igiit ang mga karapatan ng mga children with special needs kung kayo po ay tatakbo sa medyo mababa, let's say bilang isang kongresista o di kaya kinatawan ng isang party list group para po sa mga special children. Tama Why yan. in Senate? Okay. Kasi ang nakikita ko kasi, Mamet, ang Senado as a position of responsibility. I never considered Senate as a position of promotion. Yung iba kasi, di ba, tatakbo ng konsehal, tapos magme-mayor, and then board member, and then governor, congressman, and then Senate. Hindi po kasi dapat ganun Dapat base po yan sa skill set mo. Ano ba ang kakayahan mo? Are you an executive? Are you a legislative? Kaya yung iba na pupunta sa judiciary ng mga lawyers. Kasi based sa skill set nila. Sa nakikita ko po sa akin, base sa aking pananaw, sa akin po kasi legislative. Ngayon, bakit po sa Senate at hindi sa party list or House of Representatives? Kasi meron po 3 kakaibang kapangyarihan ng isang senador. First, to make laws. Second, to act as an impeachment judge. Third, meron pong foreign relations aspect ang pagiging senador. Tama. Magra-ratify tayo ng mga treaty.
as a lawyer, I need to offer myself in a position where I can actually help the country. Diyan papasok ang pagiging senador. Yung mga plataforma ko, kailangan po kasi niya nationwide legislation. Kailangan natin ng legislation not just para sa, kung halimbawa, konsehal ka or board member ka, itong probinsya lang na ito. Yes. So, ang gusto ko, kung mamaya i-discuss natin yung mga plataforma natin, makikita nyo na pang nationwide. Kailangan po talaga na nasa Senate ka para magawa mo ang mga ito. Bukod dun sa pagiging impeachment judge at sa pagiging pag-ratify ng mga treaties. Okay. Sa ngayon po, attorney, anong nakikita po ninyo sa nangyayari sa kamara ho natin, Kongreso at Senado? Lalo-lalo na sa Senado. Meron pong usapin dyan tungkol sa impeachment na hindi ba tuloy-tuloy? Hindi ba tuloy-tuloy? Total, nabanggit na rin ni Attorney Diablan yung tungkol dun sa pag-upo bilang impeachment. Sige. Para nakikita ko ang sarili ninyo na nandiyan na po sa Senado. Let's say. Maraming salamat naman sa tiwala, Tata Ben, no? Pero kasi ngayon... Ano ang pananaw ninyo dito ngayon sa nangyayari sa Senado? I don't even have to comment on it yet, but I would like to hear from you. Ano bang nakikita mo? Ang Kongreso po kasi, it's supposed to be check and balance sa presidente at check and balance sa judiciary. 3 equal branches yan eh. They see to it that nagfa-function sila independently. Yes. Sa nangyayari po kasi ngayon sa Kongreso at sa executive department, nakakampihan eh. Wala pong check and balance. So say for example, may isa sa kanila na may ginawang hindi maganda, the other branch should check and balance mali yung ginagawa mo. May oversight. Kailangan ituwid. No? Sa nangyayaring yan, nakita nyo naman sa budget. Di ba? May problema tayo sa budget. Bakit? Galing tayo sa pandemic. Mababa ang reading comprehension ng mga Pilipino. Hindi ba dapat pondohan mo yung health at saka yung education? Tapos, tinanggalan mo pa ng pondo ang PhilHealth. Hindi ba nagkakaproblema yan? Ngayon, ipinasa sa presidente. Sa executive, overnight or how many nights, nadagdagan ng 300 billion ang infrastructure. Yes. So, dyan natin makikita na parang hindi lang walang check and balance, talagang nagkakampihan. Hindi ho maganda yan sa demokrasya. Kasi, dapat kapag may ginagawang hindi magandang isang body ng gobyerno, yung isa ang mag-check and balance. Ngayon nagkakampihan. Kaya dapat may mga katulad namin na independent members of the Congress, either in the House of Representatives or in the Senate, to really act as check and balance, to audit, to investigate, and to recommend prosecution kung pwede, dahil meron tayong tinatawag in aid of legislation. Meron, at yung mga ebidensya dyan, pwede magamit sa korte. No? So, dapat meron po talaga na hindi nagkakampihan. Ayun. Ang Taga-balanse. Yes, taga-balanse yan. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Nabanggit po niya ang kampi-kampihan dyan po sa Kongreso. Actually, that's happening now. Naku. Kanya po nababalitaan natin kung yung mga iba't ibang mga anomalya na nangyayari po sa infrastruktura. The latest of which, ito pong nangyari po sa Isabela, na pinanggalingan po ni Attorney Di Alban. Ay, oo nga, Sa taga-Isabela ito eh. Oo. Father ko is taga-Isabela talaga. Isabela talaga ang mga yan. At yes. we go there all the time. Teka muna. Dito muna tayo sa Dito muna tayo sa Tulay. Sa Tulay. Taga-Tagaryang ka. Mabuti na lang hindi ikaw dumaan doon at madalas kayo nadadaan doon sa Tulay na nasa yun. Parang ako nakadaan dyan, pero sa baba pa kami dumaan noon kasi hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Kasi parang na ano yan eh, no? Na medyo natagalan. Yes, natagalan yan nung ginagawa. So at that time, sa baba pa kami dumadaan. Hindi pa namin nadaanan mismo yung bridge. So awa ng Diyos. Ngayon, nadadaanan na. Nadadaanan na ngayon, pero 2 months after yun na bumagsak. All because of overloaded truck daw. Sabi Oo nga po. Ang problema dyan, I'm not a civil engineer, I'm not a structural engineer. Pero bakit kaya isang overloaded truck lang
nakapagpabagsak Bumigay. ng 1.2 billion na bridge. Yes. Can you imagine that? 1.2 billion pesos Yan. ang budget po Correct. niyan. Yes. Na retrofit na po Oo. yan. Nadagdagan, So, hindi nagumastusan lamang pa 1.2, yun. baka hindi Nadagdagan lamang pa. 1.2 Diba? yan eh. Kasi, ito lang pong logic ko, no? Yung overloaded na truck na yan, I don't think buhat-buhat niya ng katumbas ng 2 truck o 3 truck. So, ibig sabihin, kung kahit na hindi overloaded itong truck na to, kung dumaan dyan 4 na truck Marami. sabay-sabay, o Oo. maraming sasakyan, babagsak at babagsak Ayun. yan. Kasi kung talagang substandard, hindi maganda ang pagkakagawa, Babagsak talaga. babagsak talaga yan. Actually, DPWH na ang nagbanggit, di ba? Kakaiba yung ginamit. Imbis na yung forma ng mga bakal na, kumbaga, inaano lang, binabundle. Kumbaga, isang solo na mga steel ang ginamit dun sa Yan na nga ano. ang sinasabi ko. I'm not Oo. I'm not a civil engineer or structural engineer. Pero sa simpleng pag-analyze mo lang, no, kung isang overloaded na truck lang ang makakapagpabagsak dyan, paano kung 4 na truck na hindi overloaded, sabay-sabay pumunta? Ang nangyayari yan sa probinsya kasi may bus, may truck, may kotse, sabay-sabay na nandyan. Babagsak yan. Sigurado Diba? yan. Yun na nga po ang sinasabi natin na baka naman merong kailangan maimbestigahan dyan. Let us not preempt anyone, but mukhang may problema yan. Which brings us to the point, attorney. Ito, itatanong ko po sa inyo ngayon. Marami na po mga nangyayaring ganito. So many investigations have gone and passed by. Wala talagang nangyayari. Wala talagang yung bang nakakasuhan at Naririnig mo merong sinasampahan pero wala yung desisyon. Hindi nakukulong eh. Hindi nakukulong. Yes. Which brings us to the question, meron ba tayong strong leader dito? Yan. I'm not referring to the president now. Dahil yung mga ibang mga nangyayari naman po noong araw po ay hindi pa po si Mr. Marcos ang presidente. Oo. These things have been happening in the past. But if they happened in the past and they are happening again today, is that a manifestation of weak leadership? Mayroon po tayong kakulangan sa mga korte at saka mga judges. Opo. Kasi sabi ko nga po, lahat ng investigation, sa Senado, sa Kamara, sa NBI, sa Ombudsman, sa police, lahat yan babagsak sa judiciary. Okay. May kakulangan po tayo ng mga courts and judges, kailangan natin silang pondohan. Bakit? Kasi kung may corruption, halimbawa may nagbulsa, may bribery, may nandispalco, may plunderer, no? Kapag i-file mo yan sa korte, tatagal ang kaso kasi kaunti lang ang mga courts natin. Yeah. Halimbawa, mataas ang corruption sa Pilipinas. Lahat tayo nagsasabi niyan. Number 116 tayo sa corruption index. Pero ang anti-corruption court natin, 7 divisions lang sa Sandigan Bayan. So can you imagine, ang daming corruption sa Pilipinas, pero 7 divisions lang ang Sandigan Bayan. Yes. Bakit hindi natin gawing 9 divisions or 10 divisions? And then yung mga regional trial courts, bakit hindi natin sila dagdagan? Kaya nga sabi ko, isa sa mga plataforma ko, itaas natin ang pondo ng judiciary. Kita nyo, judiciary ang naglabas ng problema sa baho ng PhilHealth. 'Di ba sa clarificatory question pa lang ni Justice Amy Javier, lumabas kaagad yung nangyayari sa PhilHealth na kalokohan. So, judiciary talaga ang solusyon because the judiciary is the only constitutional, feasible, and legal solution against corruption. Nasubukan na natin yung extrajudicial killings na yan, extrajudicial measures. Mga mahihirap lang naman ng pinapatay o nakukulong dyan. Yung mga malalaki hindi. Nasubukan na rin nating social media exploitation, pinag-aaway sa social media. Pero ibabato rin sa korte. O lahat napunta sa korte, konti lang ang korte, wala pang mga judges. Oo. Namamatay yung mga witnesses. How about yung ating yung mga nagtatanggol para sa mga hihirap, specifically the PAW, 'di ba? Before nadidinig ko tatabi lalo na nung tayo ay nasa Sibal Vargas Valdez Law Office, talagang kulang ang mga nalalapitan sa PAW.
May isang abogado. Public Attorney's Office. Oo, ilan ng hawak nilang kaso ang isang Yes. abogado. At hindi lang yun, understaffed din sila. Kulang sila sa equipment. Kung makapunta ka sa mga opisina ng mga public attorney's office, Opo. ay maawa ka talaga sa kanila. Kasi ang pillar of justice system natin, hindi lang naman yan courts. Andyan ang police, di ba? Andyan ang Bureau of Corrections, nandyan. So ito kailangan pondohan kasi ito essential government services ito eh. Hindi mo ito pwedeng i-privatize. Kaya dapat pondohan natin sila. Ngayon, kapag pinondohan mo sila, bibilis yung takbo ng kaso, hindi namamatay yung mga witnesses, yung mga corrupt makukulong agad. Babalik yung tiwala ng tao sa gobyerno. Correct. Okay. Ngayon lamang po Oo. ako nakarinig among the candidates that we have here sa ating programa Pamumuno 2025. Yes. Si Attorney Di Alban Di lamang Alban, po oo. ang nagpanukala na punduhan po natin mas mabuti, marami pa ang judiciary. Judiciary. You are the only candidate that made that proposal, attorney. Thank you. Litigation lawyer po kasi talaga ako. Alam ko yung takbo ng kaso. Halimbawa, ang hearing mo ay ngayon. Ang next na hearing mo niyan medyo matagal. Kasi hindi 2 kasalanan months, 3 months, ganun yes. Naku, paano pa pagka nagsampa ng motion for postponement? Yan. O, di magtatagal pa. Pero hindi kasalanan ng courts yan. Hindi- Kasi Yes. understaffed sila. Understaffed. Overloaded, So understaffed. anong gusto nyo mangyari? Dagdagan pa ng personnel? Dagdagan ng pa person ng courts, mag-hire ng mga judges. Hindi lang po dagdagan ng courts ha, kasi may mga courts tayo ngayon na walang judges. Oo. Kasi wala silang pondo eh. Wala rin, So wala meron rin. tayong tinatawag na mga pairing judges. Halimbawa, yung judge sa Quezon City nagpupunta ng Olongapo. Yung judge sa Quezon City nagpupunta ng San Juan. Personal ko yan, alam ko yan kasi na-experience ko na yan. Na wala pa si judge kasi galing pa sa ganito, ganyan. Oo, So, malayo. may mga courts pero walang judges. At may mga courts na same yung kanilang staff. So understaffed, kulang sa item yung court na yon. Halimbawa, 2 yung judges doon, pero 1 lang yung staff. So ang Grabe naman yan. Yes, so ang tendency happening niya, in our Pagtatabi courts. pa lang ng mga files, paghahawak pa lang ng mga dokumento, di ba? Yes. Parang hindi nakakayanin ng iisang staff. ito pa nga, di ba? Manila is the capital of The the Philippines. Philippines. Yes. Pero walang sariling building ang mga courts ng Manila. Nakikitira Wala sila na. sa City Hall. Nasa City Hall lang yun Yes. eh. Kung paalisin sila dyan ng LGU ng Maynila, o saan sila dadamputin? Walang magagawa yan. Oh. Oo. Di ba nakakahiya na? So yun, dapat napapansin din Basta pala yan. tandaan ninyo Tatabi mga na. kabahagi ha. Attorney Di Alban, pang-senador po natin. Yan. The first candidate na nagpanukala, Oo. nag-propose na punduhan po natin ang judiciary. Yes, oo. Dahil totoo naman, kung wala naman pong staff, ang judiciary, paano sila makakagalaw? Correct. Para maputol ang mga pagsasamantala ng mga corrupt Tama. government officials. Oo. And there are so many. Hindi lang triple po ito. Talagang, I think the main dish now in the country is corruption. Corruption. Yes. Kasi lahat dyan napuputol ang serbisyo ng government because of corruption. That's right. Can you imagine, overnight nakapaglagay sila ng 300 billion sa infrastructure, ang pondo lang ng judiciary is 64 billion. Oh. Hindi lamang po yan, attorney. Way below. Nakapaglagay po ang Kongreso ng 241 billion pesos. Naku. Oh, Blank saan item. yun? Yung billion po mga kababayan, Billion. billion to ha, Billion. letter B, hindi million, billion. Malaki ang pinag-uusapan niya. Malaki ang pinag-uusapan niya. Naku. Doblehin mo lang ang pondo ng judiciary. Halimbawa lang doblehin mo lang. 120, kunin mo lang ng 10 billion sa mga ginagawa nila yan, sa mga unprogram, sa infrastructure. Ang laking tulong na sa Sayang. judiciary Oo natin nga. yan. Hindi naman mapupunta po yan sa sweldo ng mga judges. Mapupunta po yan sa pag-create ng courts, pag-hire ng mga judges, facilities. Magagamit talaga ng gusto. Ay, makita mo yung mga laptop ng mga judges. Nakakahiya eh. Nako. Oo, Okay. printer, pinupukpok. Alam niyo yung makikita niyo yung talagang may Masakla. kakulangan talaga. Paano pa sa mga ibang lugar? Sa mga outskirts na provinces? Talagang, yung rata nila, hazard pay nila. May mga pinapatay ng mga judges, pero ang bababa ng mga rata niyan. At saka hazard pay ng mga yan. Talagang nakakaawa ang judiciary. And it seems that the Congress is not funding them properly. Kasi nga,
the judiciary is the only constitutional, legal, and feasible way against corruption. I see. Okay, sige, saglit lang bago tayo, kasi pumapreno na rito ang ating kasama. Teka, saglit na lang. Meron tayong question dito. Being also journalism, nag-take po kayo ng degree for journalism, matanong ko lang regarding ito yung sinasabing fake news. Ayan. Maraming kumakalat, especially nowadays, that everyone is imbibed in using social media, iba't ibang platforms sa internet. Ano pong masasabi niyo tungkol dyan? Ay, nako. Talagang walang mangyayari sa atin, mga kababayan, kung papatulan natin ng fake news. Okay. That's why we should really check and double-check the reputation kung sino yung nagpapakalat ng balita na yan. Okay. Wala pa tayong batas to really regulate that. Correct. No? Wala pa. That is why, isa rin yan sa kailangan nating tutukan. Meron tayong cybercrime law before, pero hindi yan masyadong nakatutok sa fake news. Yes. Kailangan i-amend po yan to tune sa present condition ng ating digital world. Kaya dapat wag po kayo kaagad maniwala. You check the source kung sino yung nagsabi. Ako, I'm a journalism graduate. Ang turo sa amin nun, pag KBP member ka, pag National Press Club member ka, yun, reputable. Lihitin mo ka. Kasi meron, katulad po ninyo, meron po kasi kayong ethics na sinusunod. That's correct. No, yung ethics na hindi ka dapat naninira, may libel na tinatawag. Pero ngayon po kasi, dime a dozen na sinasabi. Meron ka lang camera, may mic ka lang, sasabihin mo, journalist ka na. Tapos meron pong problema dito, attorney. Ang problema ho natin dito, taga-abroad ang may-ari. Ayun, kaya hindi mo makakasuhan. No? Hindi mo mahatak. Samantalang sa mga local journalists natin, pag nagkamali ka dyan, libel ka agad ang banat sa'yo. Nako. Sige. So, meron pa tayong question. Being a teacher, mamaya, malaking issue rin pinag-uusapan, trending, no? Yung mga kaalaman ng mga kabataan. Parang, sabi sobra na raw sa impormasyon ng internet, pero bakit may mga importanteng bagay tayong hindi nalalaman, especially ang mga kabataan. Meron akong medyo hindi maintindihan ngayon bakit yung isang beauty queen na nandyan po sa TV, wala daw siyang alam sa Yun Comelec. nga! Sige! Nakakahiya ito. Problema tayo talaga. May problema tayo sa edukasyon. Oo, sasagutin yan ni Attorney, ni Attorney De Alban. Mamaya! Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, so balikan lang natin yung kanina, after that fake news that we've tackled, merong, nabanggit ni Tata Ben, di ba, isang, sabihin natin ay bahagi ng mga nasa malaking, porsyento ng mga boboto ay ang mga kabataan ngayon, attorney. Pero, it's sad to know na merong hindi alam ang COMELEC, probably, other issues regarding this coming election. Beauty queen pa naman. Oo, attorney, being a teacher, di ba? Oo nga, teacher pala si attorney, diba nakakaya naman po dun sa teacher? Dun sa teacher niya. May kakulangan ba ang mga guro ng mga kabataan sa ngayon? May kakulangan sa tulong ng gobyerno sa mga guro natin ngayon. Okay. Kasi underfunded ang ating education. Napakadaming nating mga estudyante, simula nung nagkaroon ng pandemic, di ba, lumipat lahat sila sa public. Pero kulang ang pondo ng education pagdating sa mga training ng mga teachers. Ayun. Nakaka-apekto din po yan kasi, syempre, kung, halimbawa po, ang medyo niya is math, tapos magtuturo siya ng Filipino, parang hindi po niya competency na magturo, pero dahil wala po siyang choice, kung hindi kunin yung trabaho, then mapupunta siya sa ituturo niya na hindi naman po siya competent doon. So dapat ang gobyerno natin mapondohan ang training, capacity building ng mga public school teachers at private school teachers.
Hindi po dapat kasi natin pinaglalaban ng public school O and nga po, private bakit school kaya teachers. pinaglalaban? Di ba? Pinag-aaway nila yan eh. Dapat pondohan ng gobyerno pati ang training ng mga private school teachers. Ang problem po natin kasi sa education natin is popondohan ng gobyerno ang training ng public school. Public Alright? schools, yes. Pag sa out of the town yan, may transportation yan, may hotel yan, Yes, may oo. training yan. Pagdating sa private, technical assistance lang ang ibinibigay sa mga private school teachers. Invitation lang ang ibibigay. Oo. Dapat may subsidy din yan pagdating sa transportation, sa lodging, at sa mismong food. Yung mga ganitong bagay, makikita mo na holistic ang approach sa education, hindi lang sa public. Katulad niyan, sasabihin natin, yung bata may reading comprehension problem. Ang problema, hindi ka mag-hire o hindi mo bibigyan ng training yung isang teacher mo para maging reading intervention specialist siya. O, di ba? So, paano siya makakapagturo ng reading sa isang bata na hindi naman niya yan expert siya dyan sa bagay na yan. Dapat i-train mo sa dyan or di kaya mag-hire ka ng reading intervention specialist. Okay. So, kasi may problema kasi tayo sa priority sa spending natin. Gastos tayo ng gastos sa infrastructure, pero behind tayo sa education. Yung reading comprehension natin sa Pilipinas, napakababa. Kaya yung recent unfortunate event sa beauty queen na yan, ay kung meron siyang magandang reading comprehension that we are now in the election process ng ating bansa, papasok sa kanyang comprehension, sa kanyang kamalayan na ang COMELEC means Commission on Election. Di ba? Kasi hindi mo basta-basta yan isisisi sa bata na yon. Okay. Because that child may be the victim of her environment. Kakulangan sa proper nutrition or kakulangan sa training ng mga guro o di kaya naman problema sa bahay. So, hindi lang yan single aspect or single factor concern. Madaming nakapalibot sa Pero So, hindi po yung kaya incident yung, na yun yung estudyante na yun talagang wala siyang pakialam sa... hindi ba kasi di ba nakikita mo may rin sa possibility mga din. May social possibility media din yan. puro This is the nature of the youth today. Hindi na po iba nakikialam sa usaping pamahalaan. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga traditional politicians natin at political dynasty politicians natin dito, masyado nilang binaboy yung politika na nawawala na ng gana yung mga kabataan. That is the problem. Yun ang Kasi kung nakakalungkot. inspiring ang leaders mo, may sense of accountability and transparency, maeengganyo mo ang future leaders. Kaya ako lagi kong sinasabi pag may mga pinupuntahan akong eskwelahan, I am an independent new leader. I want to inspire future leaders like you. What if ang tumatakbo ay traditional politician or political dynasty? 15 years from now, sila ulit ang makakalaban mo pag ikaw naman ang tumakbo. So, hindi sila inspiring. No? So, dapat, kailangan iboto natin yung mga bago, yung may kaalaman, yung may kakayahan sa batas, especially kung legislative yung position na tinatakbo nila. Okay. Mabuti pa po ang pamumuno 2025 Kasi binibigyan po natin ng pagkakataon ng mga katulad nila Attorney Maraming Di Albaan, salamat. di po ba? O yung mga walang pera na ibig mga sabihin, tsaka yung kumakandidato pero may karunungan. Iyon. At least nabibigyan po kakaiba ng na pagkakataon ideas. Oo. na madinig ang kanilang mga panukala, mga adhikain sa buhay at para sa ating pamahalaan. At saka iba yung mga ideas, di ba? No? Hindi na yung the usual na narinig Of natin course. sa mga tumatakbo. Ito naman mga trapo natin. Trapo talaga yan. At saka pag hindi pumupunta sa interview at debates ang mga kandidato ninyo, ibig sabihin may tinatago yan. May tinatago. Either may tinatago o talagang walang alam. Kasi mabubuking yun yung sila tinatago niya. Yung wala niyang kaalaman. Mabubuking sila di ba? Yes. Kaya dapat talaga tumingin tayo sa mga tumatakbo na laging nag-a-attend ng mga interviews, debates, at saka yung adhikain nila, plataforma nila ay consistent at alam nila. Alright. Ayan. So, mamaya, mga kabahagi, pupunta tayo dun sa mga talagang adhikain po ng ating guest for today. Ano ba ang talaga kanyang yun? mga gustong
Gawin. gawin pag siya po ay naluklok sa posisyon bilang isang senador. Ayan, Diba? pagbabalik po ng Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, muli magandang araw po sa inyong lahat sa mga nakatutok sa programang Pamumuno 2025. Nasa final segment na po tayo ng programa. At again, ang inyo pong lingkod, Met Sanding Mignon, kasama syempre si Tata Ben. At ang ating guest for today, tumatakbong senador, walang iba kundi si Attorney Angelo Castro de Alban. Okay? Ayan. Or Attorney de Alban. Ayan. Okay, so Tata Ben, meron tayo pang mga dito may mga questions na tayo. Fire na natin ba? Okay? Eto, merong mga nagpahatid na ng mga komento, merong mga katanungan para sa ating panauhin. Unahin ko na si Kabahaging Gracia. Ayun. Ganyan dapat ang nakaupo sa Senado, palaban at walang inuurungan para sa bayan. Siguradong may mabuting hangarin, magagawa at may ambag sa Pilipinas at may karapatan sa mga hinanaing ng isang katauhan. Bigyan po natin siya ng pagkakataon. Ako, ikinakampanya na kayo. Malay natin isa Hindi siya bawal sa yun, makakatulong. Hindi bawal. Ito pa. Thank you. Yes, thank you, Gracia. Ito, isa pang tanong tanong naman to mula kay Genesis Russell Viloria Quizon. Ang haba ng pangalan. Attorney, what specific legislative initiatives do you plan to introduce or support to improve the lives of individuals with special needs and their families? Ayan, siguro yung mga kabataan. Ayun. Oo, Sige. actually, isa yan sa advocacy ng pamilya namin, 2008 pa yan. Opo. And then, noong 2017, nagkaroon ako ng pamangkin na may cerebral palsy and autism. Napakahirap po pag meron po kayong kapamilya na may child with special needs. Napakamahal ng therapy, napakamahal ng developmental assessment. Yan po ang aking itataguyod at ilalaban talaga sa Senado, na dapat magkaroon ng free therapy at least once a week and at least once a year. Merong free developmental assessment and livelihood program sa pamilya ng mga may children with special needs, kasi napakahirap po. Ang Pilipinas po, hindi po siya persons with disability friendly. Wala po tayong mga rampa sa ating kalsada, may mga poste na nakatayo dyan, at hindi po inclusive ang ating education at ang ating community. Kailangan may magtataguyod, kailangan magpasa tayo ng batas para hindi po nagmamakaawa ang mga pamilya ng children with special needs. Dapat lagyan natin ng penal clause yan, ng batas na yan, na kapag hindi ka binigyan ng libreng therapy at free developmental assessment, dapat makulong yung taong ayaw magbigay sa'yo. Pasa natin sa local government units yan at pondohan natin yung therapy nila at developmental assessment. Wow. Yan ang aking talagang ipaglalaban. Okay, very well said. Okay, ito, meron pa tayo, Tata Ben? Mga questions? Salvacion Ramos, sabi po niya, ganyan dapat ang maupo sa Senado. Magaling na lawmaker. Thank you. Salvacion. Meron ka ng meron ka ng tagahanga. Yan, Maraming salamat. Salvacion Ramos. Ayan. And shout out kay Melito Rodelio, militante ng Calamba, Laguna. Ayan. Okay, Na sige. regular listener natin ito. Kamusta Siguro po kayo? isang hirit na lang ako. Isa pang question dito. Hi po, attorney, bilang abogado at guro, ano po ang plano nyo para gawing mas abot kaya at kalidad ang edukasyon para sa kabataang Pilipino? Kailangan magbigay tayo ng mga subsidy sa mga private schools kung hindi na kaya ng mga public schools. Kasi ang problema, gaya nga po ng nasabi ko kanina, pinag-aaway nila ang public school at private school. Meron po tayong GASPE ngayon, kaso nga lang pang senior high lang yan. Dapat i-extend natin yan sa basic education hanggang baba. Kapag hindi kaya ng magulang sa private school at malayo ang public school, dapat may subsidy ang gobyerno para pwede siya makapasok sa private school nang hindi siya nahihirapan. Kailangan po kasi nasa batas po yung mga yan para hindi po tayo nagmamakaawa sa mga politiko natin. Pag nilagay mo dyan sa batas na gagawin ko, na kapag tinanggihan ka
ng LGU o kailangan mo magmakaawa para lang mabigyan ka ng subsidy, pakulong mo kaagad yan. Tingnan mo, gagalaw lahat yan. Tingnan mo sa basic education. Hindi sila makatanggi. 'Di ba? Kasi nasa batas yan eh. Magkakaproblema sila dyan. Is it going to be the LGU that gives the subsidy or the national government? Pwedeng pareho. Bakit isa lang? Both could support, could subsidize. Kasi sa ECCD, LGU po ang nakaano dyan, Early Childhood Development. Nasa LGU po nasa yan. LGU poder. Yes, pero pagkadating po sa basic education, pagkadating ng K-12, papasok na po dyan ng national, DepEd, etc. So, bakit hindi pa pwedeng yung dalawa? No? Bakit hindi pa pwedeng, actually, lahat, as many as possible, we can tap on private companies to subsidize. Pwede nating i-tax incentive sila. Let's be creative para sa ating mga kabataan. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag na ho kayong bumoto ng mga lumang politiko. Wala hong ideas yung mga yan sa pangangailangan natin ngayon. Pero bakit kaya yung Okay. beauty queen natin, hindi alam ang COMELEC? Ano kaya nangyari doon? Sabi nga ho, may kakulangan tayo sa pondo somewhere eh. Etong mga politiko natin ngayon, ang pinopondohan infrastructure, pondohan mong edukasyon, yan ang sagot sa bayan. Correct. Naku, maraming boboto kay attorney, mga kabataan ngayon. Okay. Tanong natin sa kanya ngayon. Yes, sige. Ay, by the way, acknowledge lang natin, hindi na natin maitatanong siguro to, pero acknowledge ko na lang ang mga nagpaabot pa ng mensahe, si Michael Cruz, si Ramon Roger, thank you, mula sa Leyte at Cebu, mga angka nila. Si Caril Renia, nanonood din sa atin, thank you very much. And of course, kay Melito, thank you. Kay Unamaki and Karen Mendoza Pama, nanonood din sa atin ngayon. And to our final question, eto na, Tata Ben. Bakit ikaw ang iboboto ng taong bayan? Please face them now. Ako po ay may kakayahan at kaalaman sa paggawa ng batas. Ang pagiging senador ay dapat may kaalaman ka at kakayahan ka sa paggawa ng batas. Pangalawa, hindi po ako parte ng traditional politicians o trapo, hindi po ako political dynasty. Ako po ay bago at may kakayahan. I can inspire future leaders sapagkat wala po akong bahid ng korupsyon. Pagbigyan niyo po ako ng pagkakataon, tatrabahuin ko po na itaguyod ang pangangailangan ng mga children with special needs sa Senado. At higit sa lahat, kailangan natin pondohan yung training ng mga guro para maganda ang kanilang pagtrato. Alam nila yung competency nila, yung expertise nila pagdating sa mga children with special needs. Kailangan po nating bigyan ng pondo ang judiciary para bumilis ang kaso at hindi namamatay ang mga witnesses, madaling makulong ang mga korap. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Ayan. Okay, ayan, ha? So, tandaan ho ninyo, tatlong mabibigat na panukala puntos. itong nasa isip po ng ating special guest ngayon. Yes. Attorney D. Alban. No? Gusto niyang pondohan po ng gobyerno natin, ang judiciary, para itong mga corrupt government officials po natin, magkaroon na po ng katapusan ng kanilang pananamantala. Yan. Pananamantala. Oo, diba? Oo. And of course, special needs ng mga special children po natin, kailangan asikasuhin na rin po ito. Pati na po yung pangangailangan sa edukasyon, nabanggit po ng ating special guest. Bakit nga kinakailangan pag-awayin mo yung private school at yung public school? Yung public school nga pala, wala silang mga principal. Iyon, isa pa yun. Ay, Sa EDCOM, ano kulang report yan. Parang officer in charge. Halos kalahati Officer in charge ng public school sa buong Pilipinas, 54%. Walang principal. Ang sabi, naniniwala po ba kayo na ang dahilan is parang hindi sila pumapasa sa qualifications? That's why walang nakukuhang principal. I don't believe na hindi sila pumapasa sa qualification. Nasa division ng problema niyan eh. Siguro napopolitika, no? Politika yan? Yes, naghihintay ng tawag, no? Na ang dami Oo. nating qualified na mga teachers. Alam nyo, I can personally vouch, ang dami kong kakilalang teachers na nag-a-apply, pero hindi sila natatawagan or di kaya naman di sila napopromote. Why? Naghihintay pa po ng tawag. Alam na natin kung saan galing yan. Sa division ng problema niyan. I see. Meron ng dalawang school teachers, Oo. na pumasa na raw po sa tests
for principals. Yeah. Pero dapat hanggang ngayon, na. nabibinbin po yung kanilang appointment. Hindi ko maintindihan din. yun Pero nga. ibinigay ko na ito sa mga kinukulan. Yes. Baka may kulang pa nga sa pirma. Yun. May kulang sa tawag. Kulang sa tawag. Kasi Sa tawag. principal yan dapat pag wala kang principal, wala kang head. Oo. Sa school mo, napaka-importante na magkaroon tayo ng Tama. principals. Ayun. Okay, by the way, ang ating kabahaging si Ango ay nag-message sa atin dito. We'll vote for you, attorney, sabi Thank niya. you very much. Ha? Thank you very much. Ayan, si Miss Anna, kahit nanonood. And Mary Ann Ladika nanonood din sa atin. Sabi niya, yes, great. O yun. Ayan. So, ha? last message po ninyo, attorney. Ayan. Nanonood, nakikinig ang taong bayan sa ngayon. Please, talk to them. Pagbigyan niyo po sana ako na isang bago at walang bahid ng korupsyon. Wala po akong public money sa aking katawan o sa aking pamumuhay. Gusto ko po maglingkod bilang senador para magawan natin ng batas ang ang mga nangangailangan. Ako po ay may kakayahan at kaalaman sa paggawa ng batas. Isa po akong litigation lawyer, isa po akong guro sa University of Santo Tomas, at isa po akong advocate ng children with special needs. Tulungan niyo po ako na maitaguyod ang kanilang pangangailangan. Maraming salamat po, Attorney De Alban, 20 sa Balota. Ayun, Yan. ha? 20. Attorney De Alban. Tandaan Yes. po ninyo mga kabahagi. Ang pangalan, Angelo Castro De Alban. Attorney De Alban. Yes, Number, sa ano? 20 sa Balota. 20, ha? 20 sa Balota. Magaling tandaan. Correct. Okay. 20. Ha? 20. yan. Samantala, si Dr. Joseph Lee, lagi palang nanonood sa atin ito, Tata Ben, ang ating kapartner na urologist from the Philippine Urological Association. Hello, Doc. At, i-ano rin natin, acknowledge natin na ang ating mga kaagapay dito sa programang Pamumuno 2025. Of course, kahit wala rito, in spirit kasama natin si Miss Ango from the production. I understand siya po yung tumawag sa inyo. Maraming salamat. And sa ating manager, kay Mr. Ram Malonzo. Thank you. And andito Sa si technical department natin, Yan. Engineer Dave. Thank you very much. Yes, no? Engineer Dave. Oo, at syempre sa production din, sila John Serge, at si Fifi. Ayan, si Ayan. Fiana. Siyempre mga estudyante po natin sa FEU. Marami po ito, attorney, dito sa ating himpilan ngayon. Yan, FEU mga botante Manila, to. UST, Aha. LPU, Lyceum Philippines University, UP, UCC, DASMA, and PLM, Yan. NCST, yan, Oo. Ito Technical yung mga, and production. Andito rin si Aldrin, nakita natin. And of course, huwag mo kakalimutan ang favorite ni paborito ko ito. si Rona. Ayan, ako na nagsabi. Roda daw. Ha? Roda daw. Ay, si Rona. 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 Ayun. Okay, thank you sa pag-alalay sa amin dito, no? Okay, so, Tata Ben, Attorney, thank you very Maraming much. salamat po sa Oo. pag-imbita sa akin. Mm-mm, At mabuhay po maraming kayo. Very salamat. much and we wish all the best. Alam po namin matrabaho, masalimuot ang dadaanan po ninyo tungo sa tagumpay. But Yes. We pray for your success. Correct. Thank you very much po. At attorney, kung hindi namin kakalimutan, ang mga botante hindi ka kakalimutan, huwag mo rin kaming kalimutan. Kung Hindi po ako marunong makalimot. Huwag po kayo mag-alala. Okay. Malakas po ang aking memory. Ayun. So, that's about it for today, mga kabahagi. Naging special guest po natin si Attorney Angelo Castro De Alban, Yes. pang-senador. Yan. Ito. Ayan. Okay. Thank you very much, Attorney. Ako po naman ang inyong lingkod, nagpapaalam at muli, magsama-sama tayo bukas. Ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. Ako po naman, ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon. Magandang tanghali po sa inyong all. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.